Kung isa ka sa mga kababayan natin na nangangarap na makapag-aral, makapagtrabaho, or bilang isang student dito sa Canada, ay mag-isip-isip ka muna bago mo ituloy. Ano bang hirap para sa pangarap? Lahat may paraan at ating makakaya. Basta kay Leon Say, kayo ay tutulungan. Ibabahagi ang nalalaman sa bawat video. Leon Say. Kamusta po kayo at magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po doon sa mga kababayan natin na nangangarap na makapunta at makapagtrabaho po dito sa Canada. Marami pong paraan para po makapunta at makapagtrabaho dito sa Canada. Unang-una, bilang isang immigrant, ito yung status na meron kang mga kakilala or kamag-anak na nag-sponsor sa'yo para makapunta dito sa Canada. O pwede rin naman po na nag-apply kayo ng immigrant galing kayo sa Pilipinas papunta po dito sa Canada. Meron din po na nag-a-apply sa mga agency dyan sa atin sa Pilipinas para po makapagtrabaho dito. Meron naman pong mga employer na nag-hire rin sila through direct hire ng mga Pilipino dyan po sa atin sa Pilipinas papunta po dito sa Canada. Marami pong klase o paraan para po makapunta, makapagtrabaho, para po matupad nyo yung mga pangarap nyo na makatulong dyan sa atin sa Pilipinas. Iba-iba pong paraan ang po pwede nyong gawin or itry para po makapunta kayo, makapagtrabaho dito sa Canada upang matupad nyo po yung pangarap ninyo na makapagtrabaho ng maayos na may malaking sahod para po makatulong sa inyong mga pamilya dyan sa Pilipinas. Isa sa pinakamabilis na paraan ng pagpunta dito sa Canada, mga kababayan, ay kung mag-a-apply kayo bilang isang student. Pero mga kababayan, siguraduhin po ninyo na handa kayo financially, emotionally, physically kung mag-a-apply kayo papunta dito sa Canada bilang student. Sapagkat mga kababayan, napakalaki ng gagastusin ninyo. Bagamat mabilis nga kayo na makakapunta dito sa Canada kung gusto niyo mag-aral at magtrabaho, pero napakabigat naman po ng gastusin dito bilang isang student, mga kababayan. Meron po akong kakilala, may mga kakilala po akong mga student na nag-aaral po dito sa Canada. Minimum po ng gastos nyo papunta po dito sa Canada bilang isang student ay gagastos po kayo ng magre-range po ng 500,000 hanggang mahigit 1,000,000 po, mga kababayan, sa pera po natin yan sa Pilipinas. Kaya hindi po basta-basta mag-apply ng student dito sa Canada. Pinakamalaking factor dyan ay yung financial na aspeto, mga kababayan. Kasi bago ka magpunta bilang isang student dito sa Canada ay meron ko na pong eskwelahan na papasukan. Ibig sabihin, meron ka ng referral or invitation letter galing sa eskwelahan na doon ka papasok, doon ka mag-aaral. Unang-una, bago ka makapunta dito sa Canada bilang isang student, unang-una, mga kababayan, babayaran mo na yung tuition fee na gagastusin mo doon sa eskwelahan na iyong pag-aaralan, mga kababayan. At hindi po biro yung tuition fee, mga kababayan. So pangalawa, kailangan kung papunta ka na dito sa Canada bilang isang student, siguraduhin mo na meron ka ng tutuluyan na bahay or meron ka ng uupahan. Kasi kung wala kang kakilala or kamag-anak na matutuluyan dito sa Canada, ay mahihirapan ka pong maghanap ng apartment or bahay na matutuluyan. Kaya siguraduhin mo na bago ka pumunta, paglapag mo pa lang sa airport, ay meron ko ng tutuluyan. At ang pinakamahirap bilang isang student dito sa Canada, mga kababayan, ay allowed ka lang na magtrabaho ng 20 hours per week. Hindi ka po pwedeng mag-exceed o hindi ka po pwedeng sumobra ng 20 hours per week kung magtatrabaho ka dito sa Canada bilang isang student, mga kababayan. Kami nga po, mga kababayan, na nagtatrabaho kami ng 40 or 80 hours sa loob ng 2 linggo
ay nahihirapan pa po or kulang pa po yung kinikita namin, ay papaano na lang po yung mga student na nagtatrabaho lang ng 20 hours per week. Siyempre kasama dyan yung budget mo sa transpo. Kung wala kang sasakyan, pagkain, telephone bills, at kung ano pang mga gastusin dito sa Canada. Kaya marami pong mga student dito sa Canada yung nag-decide na lang na bumalik na lang po o umuwi na lang po sa Pilipinas. Kasi nga po, hindi po nila kinakaya or hindi talaga nila kinaya yung hirap ng buhay dito sa Canada bilang isang student. Sa mahal ng cost of living, yung tuition fee, limitado pa yung oras ng trabaho mo. Recently lang mga kababayan, sa napanood kong balita, maraming mga student dito sa Canada yung humihingi na lang ng pagkain or pumipila sa mga food bank para po makasurvive or kahit papano ay makamenos sa mga gastusin nila dito sa Canada. Isipin nyo yun, pupunta ka dito sa Canada, pipila ka lang, manghihingi ka lang ng pagkain sa food bank mga kababayan. Napakahirap po ng ganong sitwasyon kung mararanasan yon ng mga kababayan natin na student dito sa Canada. Hindi ko po dinidiscourage ang kahit sino man na mga kababayan natin na nagnanais na makapunta dito sa Canada bilang isang student mga kababayan. Ang sinasabi ko lang po, pinapaliwanag ko lang po, binibigyan ko lang po kayo ng advice or payo bago po kayo magdesisyon na magpunta dito sa Canada bilang isang student. Siguraduhin po ninyo, number 1, handa kayo financially, emotionally, physically mga kababayan. Yun lang po yung sinasabi ko mga kababayan. Hindi ko po dinidiscourage. Wala pa akong dinidiscourage na huwag kayo pumunta dito sa Canada bilang isang student. Kailangan lang po talaga ay siguraduhin po ninyo na napaghandaan ninyo ng mabuti bago kayo pumunta dito sa Canada bilang isang student. Mas mainam po or mas okay po kung meron po kayong mga kamag-anak or kaibigan na maaari nyong tuluyan dito po pagdating nyo sa Canada. Sabihin na natin temporarily hanggang sa makaipon kayo or makasurvive kayo or magkaroon na kayo ng sapat na budget. Kasi po kung meron po kayong tutuluyan dito sa Canada ay malaking menos po yan mga kababayan dahil po sa mahal ng mga upahan, apartment or bahay kung mangungupahan lang po kayo. Kung ready naman kayo sa lahat at may kaya kayo sa buhay sa Pilipinas o sabihin na nating mayaman at kaya nyo suportahan o kaya nyo mag-survive dito sa Canada bilang isang student, ay go lang po mga kababayan. Siyempre, kailangan tuparin ninyo yung pangarap ninyo. Kung gusto nyo magpunta, mag-aral dito sa Canada at kaya nyo naman, wala naman kayong problema, tuloy nyo lang po yung pangarap nyo na makapunta at makapag-aral dito sa Canada. So yun lang mga kababayan, hanggang sa muli, ako po si Leon Say. I-like nyo po yung ating video, i-share nyo po, pindutin yung notification bell, at huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel. Salamat po. Basta tumutok ka lang, kay Leon Say magtabang. Dito panalo, yan ay pangako para sa bawat Pilipino. Tuparin ang pangarap mo, lahat yan ay sipagan mo. Dito ay malalaman mo sa kanyang video, kay Leon Say.